Naisip mo na ba kung bakit tila lumalayo ang mga biyaya sa oras na pinakakailangan mo sila? Maraming tao ang hindi nakakaalam na may isang maliit na gawain sa gabi na tahimik na pumupunas ng kasaganahang nakalaan para sa kanila. Isipin mong nagsusumikap ka, taimtim na nagdarasal, pero nananatiling hungkag ang pakiramdam dahil hindi mo alam, sinunog mo ang isang bagay na humaharang sa yaman, pag-ibig at swerte. Babala ng sinaunang karunungan, huwag kailanman maglaro ng apoy sa maling paraan dahil isasara ng universo ang mga pintuan nito. Ang gabing ito ang maaaring maging iyong turning point. Panoorin ng mabuti, maaari itong maging susi ng iyong kinabukasan. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na ang gabi ay may mga lihim, mga mahiwagang kapangyarihan na maaaring magdala ng biyaya o sumpa. Binalaan tayo ng ating mga ninuno kung ano ang sinusunog mo sa dilim ng gabi, iyon ang magpapasya kung ang swerte ay papasok sa iyong tahanan o tuluyang lilisan magpakailanman. Marami ang hindi pinapansin ang mga aral na ito, iniisip na mga lumang kwento lamang, ngunit hindi mabilang na Pilipino na ang nakasaksi kung paanong isang maling hakbang sa apoy ang nagdala ng kamalasan, karamdaman, o paghihirap sa pera. Ngunit heto ang katotohanan, hindi lang ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng iyong mga biyaya. Ito ay tungkol sa pagtitiyak na mananatiling bukas ang pintuan ng kasaganahan para sa iyo at sa iyong pamilya. Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano ang isang bagay na kailanman ay hindi mo dapat sunugin sa gabi, kung bakit nito hinaharangan ang iyong kasaganaan, ang mga nakatagong palatandaan na nagpapakitang block na ang iyong abundance, at kung ano ang maaari mong gawin upang muling anyayahan ang yaman, pag-ibig, at swerte sa iyong buhay. Ang nakatagong paniniwala. Sa loob ng maraming henerasyon, dala-dala ng mga Pilipino ang mga kwento mula sa ating mga lolo't lola at matatanda tungkol sa kapangyarihan ng apoy. Sa maraming tahanan, ang simpleng pagsusunog ng isang bagay sa gabi ay hindi basta-basta ginagawa. Ang apoy ay hindi lamang liwanag at init, ito rin ay tulay patungo sa hindi nakikitang mundo. Pinaniniwala ang nagtitipon ang mga espiritu, ninuno, at mga hindi nakikitang enerhiya kapag sumasayaw ang apoy sa dilim. Kaya't bawat kilos na may kinalaman sa apoy ay may malalim na kahulugan, maging para sa proteksyon, gabay, o kasaganaan. Naniniwala ang ating mga ninuno na may mga bagay na kapag sinunog, naglalabas ng enerhiya na tumatawag ng biyaya. Halimbawa, ang insenso ay itinuturing na panalangin na tumataas patungong langit, habang ang kandila ay sumisimbolo ng ilaw na gumagabay sa mga ligaw na kaluluwa o nagbubukas ng daan tungo sa swerte. Ngunit gaya ng apoy na nagbibigay ng kabutihan, kaya rin itong magwasak. Ang maling bagay, kapag sinunog sa maling oras, ay sinasabing nakapagpapagalit sa mga espiritu o nagsasara ng pintuan ng kasaganaan. Sa Filipino pamahiin, ang gabi ay sagradong oras. Ang dilim ay puno ng hiwaga, at ang katahimikan ay nagpapahintulot na mas malayang gumalaw ang enerhiya. Madalas sabihin ng matatanda, huwag kang magsunog ng kahit ano sa gabi kung hindi mo alam ang epekto. Ang payong ito ay hindi basta pamahiin, ito ay proteksyon. Ito ang paraan ng ating mga ninuno upang ipaalala na hindi lahat ng ritual ay nagbubukas ng biyaya, ang ilan ay kayang magharang nito ng tuluyan. Isipin mo, ilang beses ka nang nakakita ng mga pamilyang nagsusunog ng basura, papel, o lumang damit sa gabi. Marami ang gumagawa nito nang hindi iniisip, hindi alam na maaari silang naglalabas ng mga enerhiyang humaharang sa yaman, pag-ibig, o swerte. Para sa ating mga ninuno, ang pabaya sa pagsusunog ay katumbas ng pabaya sa enerhiya, at ang pabaya sa enerhiya ay humahantong sa kamalasan. Hanggang ngayon, may ilang Pilipino pa rin na sumusunod sa maliliit na ritual na may kinalaman sa apoy. Nagsisindi ng kandila para sa mga yumao, nagsusunog ng insenso para sa paglilinis, o gumagamit ng usok upang itaboy ang masasamang espiritu. Ipinapakita ng mga gawaing ito kung gaano kalalim ang koneksyon ng apoy sa kapalaran sa ating kultura. Ngunit sa likod ng lahat ng ritual na ito ay may nakatagong babala, may isang tiyak na bagay na hindi kailanman dapat sunugin sa gabi. Dahil sa oras na umakyat ang usok nito, nagsisimula ng kumupas ang iyong kasaganaan. At kapag naharang na ang kasaganaan, hindi lang pera ang apektado. Damay dito ang iyong mga relasyon, kalusugan, at maging ang iyong kapanatagan ng isipan. Kaya't ang kaalamang ito ay hindi dapat baliwalain. Ininata nito ng ating mga ninuno para sa isang dahilan at ngayong araw, malalaman mo kung bakit. Bakit hinaharang ng bagay na ito ang kasaganaan?
Ngayon na nauunawaan mo na ang nakatagong paniniwala tungkol sa apoy at mga ritual sa gabi, mas lumalim tayo sa isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali ng tao, ang pagsusunog ng maling bagay sa gabi. Maraming Pilipino ang nakagawa na nito nang hindi nila namamalayan na ang usok na kanilang pinapakawalan ay hindi lamang basta usok, ito ay enerhiya, intensyon, at panginginig na kumakalat sa kanilang tahanan at sa espiritual na mundo. Ang bagay na kailanman ay hindi dapat sunugin ay papel na konektado sa pera, utang, o mga salitang isinulat mula sa galit at pagkadismaya. Bakit? Dahil ang apoy ay hindi lang sumusunog, ito ay nagbabago. Kapag sinunog mo ang mga bagay na ito, hindi mo nililinis ang iyong buhay, ikaw ay nagtatatak ng panginginig ng kakulangan at negatibong enerhiya sa universo. Sa halip na tawagin ang mga biyaya, pinapadala mo ang mensaheng, isinusuko ko ang yaman. Isinusuko ko ang pagkakaisa. Inaanyayahan ko ang kawalan. At nakikinig ang universo. Isipin mo, ang papel na may mga numero ng pera, resibo, bayarin, o mga sulat na puno ng galit ay naglalaman ng enerhiya ng stress, utang, at hirap. Kapag iyon ay sinunog sa gabi, kung kailan pinakamalakas ang espiritual na enerhiya, lalo lamang itong lumalakas. Umaakyat ang usok na parang panalangin, ngunit imbes na panalangin para sa kasaganaan, ito ay nagiging panalangin para sa kahirapan. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming tao na walang pakundangang nagsusunog ng basura sa gabi ay nakararanas ng sunod-sunod na kamalasan, nawawalang oportunidad, sirang relasyon, o perang dumadaan lang at agad nawawala. Madalas ipaalala ng matatanda, ang usok ay mensahe. Anumang bagay ang iyong sinusunog, dinadala ng usok ang iyong intensyon sa hindi nakikitang mundo. Kung iyon ay may kinalaman sa negatibidad, stress, o kakulangan, nagiging imbitasyon ito para manatili ang ganoong enerhiya sa iyo. Ganito rin nahahadlangan ang kasaganaan. Ang kasaganaan ay tulad ng tubig, malayang dumadaloy kapag ang iyong enerhiya ay malinis, bukas, at tumatanggap. Ngunit kapag sinunog mo ang mga bagay na konektado sa kakulangan, nalalason ang agos. Para bang nagbuhos ka ng maruming tubig sa isang malinaw na ilog, gaano man ito kapuro, nababago ang daloy. Ganito eksakto ang nangyayari sa iyong enerhiya ng yaman kapag sinusunog mo ang maling bagay sa gabi. At mas malalim pa dito, ang pagsusunog ng mga bagay na ito ay hindi lang nakakaapekto sa iyo, maaari nitong maapektuhan ang buong sambahayan. Ang usok ay pumapasok sa mga dingding, nananatili sa mga sulok, at lumilikha ng bigat sa espiritu. May mga pamilyang napapansin na lagi na lang nag-aaway, hirap matulog, o dumadaan sa problema sa pera, ngunit hindi nila matukoy ang sanhi. Madalas, nag-ugat lang ito sa isang simpleng pagkilos, ang pagsunog ng maling bagay sa ilalim ng dilim. Kaya't paulit-ulit na pinapaalala ng mga albularyo at espiritual na manggagamot, mag-ingat. Ang gabi ay makapangyarihan, ngunit ito rin ay sensitibo. Bawat kilos ay may dobleng bigat. Ang biyaya ay mas lumalakas, ngunit gayon din ang sumpa. At sa kasong ito, ikaw mismo ang lumikha ng sumpa. Nang hindi mo namamalayan, baka ikaw ang mismong nagsasara ng mga pintuan ng kasaganahang matagal mo nang ipinagdarasal. Ngayon, ang tanong, paano mo malalaman kung naharang mo na ang iyong abundance dahil sa pagkakamaling ito? Ano ang mga senyales na dapat mong bantayan bago pa mahuli ang lahat? Yan ang ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Mga palatandaan na nahadlangan mo na ang kasaganaan. Ngayong alam mo na kung bakit mapanganib ang pagsusunog ng maling bagay sa gabi, ang susunod na hakbang ay alamin kung nagawa mo na ba ito. Maraming tao ang hindi namamalayan na sila mismo ang nagsasara ng pinto ng kasaganaan, tapos nagtatanong kung bakit tila ang layo ng mga biyaya. Ang totoo, laging nagbibigay ng babala ang universo bago tuluyang bawiin ang kasaganaan. Kung marunong kang kumilala ng mga palatandaan, maaari mong maitama ang pagkakamali at muling maibalik ang agos ng yaman at swerte. Isa, sunod-sunod na malas. Isa sa pinakakaraniwang palatandaan ay kapag parang lahat ay sabay-sabay na nagkakagulo. Maaring mawala ang iyong pitaka, biglang dumami ang bayarin, o bawat oportunidad ay tila dumudulas palayo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong sunod-sunod na malas. Para bang hinahabol ka ng masamang enerhiya, at kahit gaano ka magsikap, hindi pumapabor ang mga bagay. Madalas, ito ang epekto ng pagpapakawala ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng apoy sa gabi. 2, walang katapusang problema sa pera. Napansin mo ba na kahit may perang dumarating, agad din itong nawawala? Kahit gaano ka kumita, laging may gastos na nakaabang para kunin ito.
Ang siklong ito ng kita at gastos na walang natitira ay matibay na palatandaan na nahadlangan ang iyong abundance flow. Ang pagsusunog ng mga bagay na may kinalaman sa utang o stress ang mismong lumilikha ng ganitong pattern. Para bang paulit-ulit na ipinapakita ng universo ang enerhiya ng kulang. 3. Nakakabahalang panaginip at pagkagising sa disoras. Naniniwala ang mga Pilipino na ang panaginip ay mga mensahe mula sa espiritu. Kung sinunog mo ang maling bagay, maaari kang magsimulang managinip tungkol sa apoy, usok, o mga anino. May ilan din biglang nagigising tuwing 3:00 ng madaling araw na may bigat sa dibdib. Hindi ito aksidente, ito ay paraan ng universo na sabihing nagulo ang iyong espiritual na enerhiya. Ang iyong kawalan ng tulog ay hindi lang pisikal, ito ay kaluluwa na nagbababala. 4. Bigat ng emosyon sa loob ng tahanan. Kapag naharang ang kasaganaan, nag-iba ang pakiramdam sa loob ng bahay. Mas madalas ang mga pagtatalo, maliliit na problema ay lumalaki, at nananatili ang mabigat at tensyong enerhiya. Ang bigat na ito ay dulot ng usok mula sa sinunog na bagay. Sa halip na magbukas ng espasyo para sa biyaya, pinupuno nito ng stagnant na enerhiya ang tahanan. Napansin mo bang mas hindi na payapa ang iyong bahay? Ito ang posibleng dahilan. 5. Pagkawala ng mga oportunidad. Minsan, inilalapit ng universo ang mga oportunidad, pero kung blocked ang iyong enerhiya, dumadaan lang ang mga ito sa harap mo. Baka malapit ka nang ma-promote, makareceive ng love confession, o magkaroon ng pagkakataong kumita, pero bigla na lang itong naglaho. Isa itong matibay na palatandaan na may humahadlang sa iyong enerhiya para tumanggap ng kasaganaan. 6. Pagkapagod at panghihina ng kalusugan. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera, kabilang dito ang kalusugan at sigla. Ang mga taong aksidenteng nahaharangan ang kanilang biyaya ay madalas nakararamdam ng labis na pagod, panghihina, o madaling magkasakit. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag itong hinigop ng malas. Nilalaso ng negatibong enerhiya ang iyong espiritu, kaya't nauubos ang lakas mo. Kung nakikilala mo ang isa man lang sa mga palatandaang ito, seryosohin mo. Hindi nagpaparusa ang universo ng walang babala, lagi itong bumubulong muna. At ang mga bulong na iyon ay dumarating sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, tahanan, relasyon, at pera. Ang hindi pakikinig ay nagbubukas ng daan para lalo pang lumakas ang blockage. Ngunit narito ang magandang balita, ang naharang ay maaari pang muling buksan. Laging handa ang universo na patawarin at ibalik ang agos ng kasaganaan, kung alam mo ang tamang hakbang. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung ano ang dapat mong gawin kapalit ng maling pagsusunog, at kung paano muling anyayahan ang biyaya sa iyong buhay. Ano ang dapat gawin kapalit? Ngayong alam mo na kung ano ang hindi dapat sunugin sa gabi at ang mga palatandaan ng nahadlang na kasaganaan, ang susunod na hakbang ay alamin kung ano naman ang dapat gawin. Tandaan, ang apoy ay hindi lang tagawasak, ito rin ay tagapaglinis. Kapag ginamit ng may tamang intensyon, kaya nitong alisin ang negatibong enerhiya, magbukas ng mga pintuan, at mag-anyaya ng biyaya. Ang sikreto ay nasa pagpili ng tamang bagay at pagsabay nito sa tamang enerhiya. 1. Sunugin ang insenso o halamang pampabanal. Imbes na sunugin ang papel na may kinalaman sa utang o galit, pumili ng insenso o halamang gaya ng sambong, romero, rosemary, o balanoy, basil. Sa mga tahanang Pilipino, kahit simpleng tuyong dahon ay ginagamit ng ating mga ninuno para linisin ang negatibong enerhiya. Ang usok ay umaakyat bilang banayad na handog, dala ang iyong panalangin para sa kapayapaan at kasaganaan. Kapag sinusunog sa gabi, pinaniniwala ang itinataboy nito ang masamang espiritu at inaakit ang magandang kapalaran. 2. Sindihan ang kandila imbes na sunugin ang bagay. Mas ligtas at mas makapangyarihan ang kandila. Ang puting kandila ay sumisimbolo ng kalinisan at proteksyon, habang ang berdeng kandila ay inaanyayahan ang pera at kasaganaan. Madalas nagsisindi ng kandila ang mga Pilipino kapag nananalangin sa santo o sa mga ninuno, dahil ang apoy nito ay nagsisilbing tulay sa banal. Sa halip na sirain ang enerhiya sa pamamagitan ng apoy, ang kandila ay nakatutok dito. Sindihan ito ng may pasasalamat sa iyong puso, at aakitin nito ang kasaganaan na parang magnet. 3. Gamitin ang asin para sa proteksyon. Isa pang gawain ay ang pagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay imbes na magsunog ng bagay na nakasasama. Sa pamahiing Pilipino, tinatawag ang asin na dakilang tagapagtanggol. Sinisipsip nito ang negatibong enerhiya at humahadlang sa masama.
May mga pamilyang naglalagay ng maliit na mangkok ng asin sa pintuan o bintana sa gabi upang protektahan laban sa espiritual na panghihimasok. Kinaumagahan, itinatapon nila ito bilang simbolo ng pagtanggal ng kamalasan. 4. Isulat ang mga positibong salita pagkatapos itago. Kung ang pagsusunog ng papel na puno ng negatibong enerhiya ay humaharang sa kasaganaan, ang pagsusulat naman ng mga positibong pahayag ay kabaligtaran. Isulat ang mga salitang gaya ng kiyaman, pag-ibig, proteksyon, o kahit mga pangarap mo para sa iyong pamilya. Sa halip na sunugin, ilagay ito sa iyong pitaka, sa ilalim ng unan, o malapit sa iyong altar. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing binhi na dahan-dahang humihila ng enerhiyang iyong idineklara. 5. Mag-alay ng bigas o tubig imbes na usok. Madalas gumamit ng bigas at tubig ang ating mga ninuno sa ritual. Ang pagbuhos ng kaunting tubig o pagwawaldas ng ilang butil ng bigas sa harap ng pintuan ay pinaniniwalaang nag-aanyaya ng biyaya. Ang bigas ay sumisimbolo ng buhay at kabuhayan, habang ang tubig ay paglilinis at panibagong simula. Sa halip na magpadala ng usok sa hangin, ang mga alay na ito ay nag-ugat sa iyong panalangin at nag-aanyaya ng katatagan sa tahanan. 6. Ritual ng araw-araw na pasasalamat. Ang pinakamakapangyarihang alternatibo ay hindi nangangailangan ng pagsusunog ng kahit ano. Bawat gabi, bago matulog, banggitin ng malakas ang 3 bagay na iyong ipinagpapasalamat. Ang pasasalamat ay isang espiritual na magnet. Sa paniniwalang Pilipino, kapag pinararangalan mo ang mga biyaya, kahit gaano kaliit, nararamdaman ito ng universo at pinaparami pa ang iyong kasaganaan. Tandaan ito, hindi nais ng universo na katakutan mo ang apoy, nais nitong igalang mo ang kapangyarihan nito. Kapag sinunog mo ang maling bagay, kakulangan ang iyong pinalalabas. Ngunit kapag ang tama ang iyong sinunog o pinalitan ng sagradong alternatibo, inaanyayahan mo ang proteksyon, pag-ibig at umaapaw na biyaya. Ngayon, maaaring iniisip mo, sino sa mga zodiac signs ang higit na makakaramdam ng babalang ito at gabay na ito? Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin kung paano konektado ang mensaheng ito sa iyong astrological sign at bakit may ilang Pilipino na mas apektado kaysa iba. Ritual ng proteksyon affirmation. Ngayong nauunawaan mo na kung paano konektado ang mga zodiac sign sa babalang ito, ang pinakamahalagang hakbang ay matutunan kung paano protektahan ang sarili at ibalik ang agos ng kasaganaan. Tandaan, hindi kailanman tuluyang isinasara ng universo ang mga pintuan. Kahit nagkamali ka sa nakaraan, mayroong mga simpleng ritual at afirmasyon na kayang baguhin ang iyong enerhiya, linisin ang iyong tahanan, at muling mag-anyaya ng mga biyaya. Ang ritual ng paglilinis. Ihanda ang iyong espasyo. Pumili ng tahimik na sulok ng iyong tahanan, mas mainam malapit sa pintuan o bintana kung saan dumadaloy ang enerhiya. Linisin ang lugar bilang paggalang sa mga espiritu at upang makalikha ng dalisay na kapaligiran. Sindihan ang puting kandila. Ang kandila ay sumisimbolo ng kalinisan, kapayapaan, at banal na paggabay. Habang umaakyat ang apoy, isipin na sinusunog nito ang lahat ng negatibong enerhiya at pinapalitan ng liwanag. Gamitin ang mangkok ng tubig at asin. Maglagay ng maliit na mangkok ng malinis na tubig na may isang kurot ng asin malapit sa kandila. Sa pamahiing Pilipino, ang asin ay proteksyon at ang tubig ay panibagong simula. Magkasama, sinisipsip nila ang anumang natitirang bigat ng enerhiya. Mag-alay ng pasasalamat. Ipikit ang mga mata at magpasalamat sa iyong mga ninuno, mga gabay na espiritu, at sa universo sa pagprotekta sa iyong tahanan. Ang pasasalamat ang wika ng kasaganaan, ito ang senyales sa universo na handa ka nang tumanggap ng mas marami pa. Ang proteksyon na afirmasyon. Kapag handa na ang ritual, bigkasin ng dahan-dahan at malinaw ang mga salitang ito. Pinalalaya ko ang lahat ng hadlang. Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Ang aking tahanan ay puno ng liwanag, bukas ang aking landas, at dumadaloy sa akin ngayon ang mga biyaya. Ulitin ito ng 3 beses habang nakatuon ang paningin sa apoy ng kandila. Isipin na ang mga salita ay nagiging enerhiya, kumakalat sa buong silid at sa iyong hinaharap. Kung mas malalim ang emosyon at pananampalatayang ibinuhos mo, mas malakas ang kapangyarihan nito. Kailan isasagawa ang ritual? Pinakamainam itong gawin sa gabi, ngunit hindi sobrang disoras. Pumili ng oras na tahimik at payapa ang buong bahay para makapag-focus ka ng buo. May ilang Pilipino na mas pinipili ang Biyernes o Lunes dahil konektado ang mga araw na ito sa bagong simula at pagbabago.
Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon. Bakit ito gumagana? Pinapalitan ng ritual na ito ang takot ng pananampalataya at ang hadlang ng dumadaloy na enerhiya. Sa halip na negatibong usok ang ipadala sa hangin, ipinapadala mo ay pasasalamat, kalinisan, at liwanag. Hindi mahalaga kung ano ang iyong zodiac sign, ang ritual na ito ay makatutulong sa sinumang nais muling isaayos ang enerhiya ng kasaganaan. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lang pera. Kabilang dito ang pag-ibig, kalusugan, kapayapaan, at mga oportunidad. Sa pagsasagawa ng ritual na ito at sa paulit-ulit na afirmasyon, binubuksan mo ang bawat bahagi ng iyong buhay para sa mga biyaya. At habang mas nagiging consistent ka, mas lalakas ang resulta. Ngayon, tapusin na natin ang paglalakbay. Sa huling bahagi, pagsasama-samahin natin ang lahat sa isang makapangyarihang isang pagtatapos na tatatak sa iyong puso at gagabay sa iyo tungo sa buhay na hitik sa biyaya. Pangwakas na pahayag. Natuklasan na natin ang katotohanan, ang apoy ay makapangyarihan, at ang mga pagpili mo sa gabi ay may kakayahang hubugin ang iyong kapalaran. Para sa maraming Pilipino, maaaring tunog pamahiin lamang ang mga aral na ito, ngunit nakatago rito ang mga espiritual na batas na hindi kailanman nagbabago. Huwag kailanman sunugin ang maling bagay sa gabi, dahil ang usok ay may dalang mensahe, at laging nakikinig ang universo. Ngunit heto ang pinakamahalagang paalala, hindi ka kailanman natatali. Kahit nahadlangan mo na ang iyong kasaganaan, kahit nararamdaman mo ang mga palatandaan ng kamalasan sa paligid mo, maaari mong ibalik ang agos nito. Ang mga ritual at afirmasyong natutunan mo ay hindi lamang mga gawain, sila ay mga lifeline. Mga susi upang muling buksan ang mga pintuan ng yaman, kapayapaan, at pag-ibig. Tandaan ito, ang kasaganaan ay karapatan mong ipinanganak. Hindi ka nilikha ng universo upang mamuhay sa patuloy na paghihirap. Nais nitong maranasan mo ang pagkakaisa, kagalakan, at mga biyayang dumadami. Ngunit upang matanggap ang mga ito, kailangan mong ihanay ang iyong enerhiya, igalang ang karunungan ng mga ninuno, at protektahan ang iyong tahanan laban sa mga gawaing pumipigil ng kasaganaan. Kaya ngayong gabi gumawa ng pagpili. Huwag sunugin ang bagay na magbabara sa iyo. Sa halip, sindihan ang kandila, bigkasin ang iyong afirmasyon, at anyayahan ang mga biyaya ng may pananampalataya. Bawat salitang binibigkas mo ng tapat ay parang binhing itinatanim sa lupa ng iyong hinaharap. Habang dinidiligan mo ito ng pasasalamat, mas lalo itong lumalago tungo sa kasaganaan. Upang tapusin ang paglalakbay na ito, ulitin mo ngayon ang mga salitang ito, at hayaan mong lumubog sila sa iyong kaluluwa. Pinalalaya ko ang lahat ng negatibidad. Pinatatawad ko ang aking mga pagkakamali sa nakaraan. Binubuksan ko ang pinto ng kasaganaan. Dumadaloy sa akin ang yaman, pag-ibig, at kapayapaan, at wala nang makakabawas sa aking mga biyaya muli. Sabihin ito ng 3 beses, hindi lamang sa iyong mga labi kundi sa iyong puso. Damhin ang pagbabagong enerhiya habang idinedeklara mo ito. Hayaan mong mawala ang bigat at pumasok ang liwanag sa iyong tahanan. Pamilyang Pilipino, ang iyong hinaharap ay hindi nakasulat sa kakulangan, nakasulat ito sa kasaganaan. Matagal nang hinihintay ng universo na makilala mo ang iyong kapangyarihan. Ngayon na alam mo na ang katotohanan, handa ka na. Mula sa sandaling ito, lumakad ng may pananampalataya, protektahan ang iyong mga biyaya, at angkinin ang kapalarang matagal ng iyo. Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Pipiliin mo ba na sunugin ang iyong kasaganaan, o sisindihan mo ba ang apoy ng kasaganaan? Ngayong gabi, gawing malinaw ang iyong sagot, pinipili mo ang kasaganaan. Palagi.